Magandang araw sa ating lahat, mga boxing fans at magpanig ng mundo. Maghahayag po tayo na sarili nating fight na reaction. Tungkol po ito sa naging performance ni Raymond Moratalla kontra Tevin Farmer, maging sa performance ni Jeron Ines kontra David Avenesian. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po laban pa dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana supportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumabaybay dito sa ating munting channel, taos puso po nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung sports page kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin patagalin pa, simulan na natin at unahin natin ang naging performance ni Raymond Moratalla sa kanyang laban kay Tevin Farmer. Dilingid sa ating kalaman na panalo ba yun na mas decision si Raymond Moratalla sa scorecard na 94-95, 92-97, 93-96. Panalo si Raymond Moratalla ba yun na mas desisyon. So tamas po ang kanyang kartada sa 21 wins with 16 wins coming by way of knockout, undefeated. Samantalang si Tevin Farmer naman po ay lumagapak sa 33 wins with 8 wins coming by way of knockout, may 6 na talo na at may isang tabla. Dahil sa itong si Raymond Moratalla ay rank to sa WBC at WBO, mga lods, posible itong kunin as a world title challenger nila ni Shakur Stevenson at Dennis Berichick. Ang tanong natin dito, may kakayahan na kaya itong mga pangagaw ng titulo? Lalo na't hindi po mga basta-basta itong si Shakur at si Berichick. Kayo mga lods, anong sa tingin ninyo? Komento nyo dyan sa ating comment section kung kaya na ba ni Raymond Moratalla na makapangagaw ng titulo. Basehan natin yung kanyang performance sa kanyang huling laban. Kasi ako mga lods, masasabi kung lalabanan sakali ni Raymond Moratalla si Shakur Stevenson, makapagbibigay lamang siya ng magandang laban kay Shakur. Pero sa panalo, 60-40, pabor kay Stevenson. Dennis Berichick kontra Raymond Moratalla, kung sakaling siya ang kukunin, siguro 55-45, ganun ang aking ano dyan. Ang tsansa nitong si Raymond Moratalla. Sa madaling salita mga lods, medyo hindi pa handa si Raymond Moratalla. Kasi yung kanya nakatunggali kanina na si Tevin Farmer, kung tutuusin, skills at experience lamang ang mayroon nun. Hindi tulad ni Raymond Moratalla na bukod sa kanyang height, reach, advantage, maging sa power, siyempre may panlaban siyang skills. Kung saan mga lods, although panalo sa by unanimous decision, pero marami mga boxing fans ang nagsasabi na narabiri daw si Tevin Farmer. Kaya masasabi kong, yun nga, sa sarili ko namang opinion, dahil pinanood ko rin ang laban pa ulit-ulit, mukhang tagilid pa ito sa isang world title bout sa dalawang kasalukuyang world champion dyan sa lightweight division na si Shakur Stevenson sa WBC at Dennis Berichick sa WBO. Pero ganun pa man, this is boxing, anything could happen. May tsansa pa rin. No, tsansa lang mga masasabi ko, pero sa salitang panalo, medyo tagilid pa. So, i-komento nyo dyan kung sang-ayon ba kayo sa aking sinasabi or hindi. Ngayon, dadako na tayo sa naging performance ng Jeron Ines kontra David Avenesian. Mga lods, parang with volley itong si Jeron Ines Bakit? Ang height kasi nitong si Jeron Ines ay 5'10", pero hindi na ako piho. Bakit? Dahil kung inyong napansin, napakaliit ni David Avenesian. 5'8" ang height ni David Avenesian. Si Jeron Ines 5'10". Pero kung inyo napapansin, napakalaki tingnan ni Jeron Ines ikumpara kay David Avenesian. Ganun pa man mga lods, magandang performance ni Jeron Ines. Napakaganda po ng kanyang performance. Bakit? Itong si Jeron Ines kasi sa kanyang skills as all-around boxer, pagka sinasabi natin all-around boxer mga lods, magaling sa teknikalan at siyempre, nandun sa kanya, pagka sinasabing magaling sa teknikalan or magaling na technical fighter, all-around boxer, ano siya mga lods? Magaling sa upinsa at dipinsa. At syempre, yung footwork nito, na kung saan kasama sa kanya dipinsa ang footwork. Yung footwork mga lods na yung suntok, yung bang hindi makatama sa iyo, ganyan. taglay hand speed, power, timing, at accuracy nito si Jeron Ines.
Pero kanina, iniban niya ang kanyang galawan. Pansin ko talaga. Bakit? Nakipagsabayan. Nakipagtututo. Nakipagbrulan kay David Venetian. Itong si Jeron Ines, sa kanyang laban kay Ron Manvilla, doon mo makikita yung kanyang footwork na kung saan talagang masasabi mo nga na isang magaling na technical fighter at taglay pa ang sweet science of boxing. Dahil sa lumalaban sa brulan o tututulokbakan itong si Jeron Ines, which is hindi yan malimit nating makikita sa mga technical fighter, which kaya nasabi ko siyang all-around boxer. Dahil yun nga, lumalaban. Kanina, napatunayan natin, gumagamit din ito ng brulan o sabayan na suntukan. Taking brawler style din siya. So, halos lahat ng galawan mayroon si Jeron Ines. Kaya mga Lods, hindi nakakaantok ang laban nitong si Jeron Ines. Oo. Lalo na sa laban niya kanina. Hindi ako hindi ako na inaantok, hindi ako yung hindi katulad ng laban ni Shakur Stevenson ganyan. Ngayon ang katanungan natin dito, may chance ba si Jeron Ines na talunin ang mga kapwa niyang kampiyon dito po sa welterweight division? Sino-sino ba ang mga kampiyon dyan sa welterweight division? Ang pagkakalam ko, itong si Mario Barrios mga Lods ay WBC interim, which is yun ang huli niyang laban. Pero ngayon pala, nung sinuri ko naman sa boxing sense sa ranking, si Mario Barrios ay hawak niya WBC. So, nauuso na pala ngayon na hindi na lumalaban. World champion ka na, basta hawak mo yung interim. Ganun na pala ngayon. Hindi na kailangan maglaban yung rank 1 and rank 1, tapos rank 2 or rank 1 kontra sa kung sino ang may hawak sa interim, ganyan. Hindi, wala na palang ganun. Nagbago na pala itong boxing ngayon mga Lods. So Mario Barrios kontra Jeron Ines. Sa tingin nyo mga Lods, kayang idomina ni Jeron Ines ang kasing laki, kasing tangkad niya na si Mario Barrios. Mario Barrios 5'10 yata ang height nun, or 5'11 or 6 foot. So magandang laban ito kung sakali. Sana magkaroon ng unification title bout si Jeron Ines at Mario Barrios. Sa WBA, Crawford pa rin pala ang humahawak dyan. Although may laban si Crawford doon po sa super welterweight division kontra po sa may hawak dyan sa titulo, kung anong titulo ba yung paglabanan nila. Kasunod na video yan ating gagawin kay Crawford pagkatapos kay Kosi Tanaka. Ito magandang laban kung sakali. Talagang may panama ito kasi si Mario Barrios, boxer puncher si Mario Barrios, so lamang sa skill si Jeron Ines. Ito, magandang laban. All-around boxer kontra technical fighter, Terence Crawford. Kung sakaling itong si Terence Crawford mabigo doon sa super welterweight division, automatic po yan na siya po ay babalik dito sa welterweight division dahil may titulo pa siyang hawak. Pero kung sakaling manalo si Crawford, so magiging bakante po itong WBA. So may posibilidad na si Limintas Estanyones ang makalaban nitong si Ines kung sakasakali. Kasi automatic yan eh. Kung sino po ang interim, elevate agad. Parang si Ines din, na-elevate ito eh. Sa IBF. Matapos kinuha ng IBF yung titulo nila doon kay Crawford. At yun nga, pinaglalabanan nila ngayon ni David Venetian. Ganap na ang pagka-world champion ni Jeron Ines. Kasi hindi na sa papel lamang. So ngayon, ito ang magandang laban kung sakali. Crawford at si Jeron Ines. Kaso medyo maliit si Crawford ikumpara kay Ines. 5'10" ito eh. Si Crawford 5'8" lang yun mga Lods. Oo, halos magkasing tangkad lang ni Venetian. Kaya kay Ines po ang height, reach advantage. At syempre may laban sa power. Ngayon, kung doon naman tayo sa WBO, Terence Crawford pa rin pero may slash na. Nakalagay na slash. So, ibig sabihin, posibleng bibitawan na ni Terence Crawford ng WBO at si Brian Norman ang makalaban ni Jeron Ines. Which is magandang laban po yan. Kung sakasakali. Kaya dito sa labanan na ito ngayon mga Lods, kung sakasakali, dahil ganap na World Champion Jeron Ines, sana ang labanan nito, kapwa champion. Para makapag-produce na naman ang welterweight division ng undisputed. Oo. At isa ito sa posibleng kaabang-abang na boksingero si Jeron Ines. Bakit? Hindi ka antukin sa kanyang mga laban. Unlike kay Heney,
at Shakur Stevenson. Although mga Lods, sinasabi ko po sa inyo na ako po ay hindi against sa sweet science of boxing. Gusto ko nga na ma-adapt sa Philippine boxing po yan para ang mga boksingero natin ay maging all-around boxer. Kasi malimit sa mga Philippine boxer, puncher ang malimit. Bibihira ang technical fighter sa atin. Pero pagka may taglay ka na sweet science of boxing, nasa iyo na lahat eh. Makipagsabayan ka. Kung kaya mo, makipagsabayan ka. Kung hindi, pwede mong tatalunin sa puntusan, ganyan. Tulad ni Jeron Ennis, kaya niya makipagsabayan kay Venetian, so makipagsabayan siya. Kasi kaya niya ang power ni Venetian. Pero kung nagkataon na katulad ni Roman Villan na talagang ma-power puncher, siyempre, gagamit ang sweet science of boxing. Gagamitin ang pagka-technical fighter. Ganon. So may mga panlaban. Advantages po yan kung sakasakali. Lalo na kung ma-adapt sa Philippine boxing. Advantages yan. Tulad ni Jeron Ennis, magandang kanyang galawan kasi. Hanga ako sa batang boksingirong ito. Na masasabi kong ito ang posibleng magiging kilala na boksingero sa ngayon. Bukod kay ano pangalan ng batang Ortiz? Sa super welterweight division na yung lumalaban yata si Berhel Ortiz. Pero ito si Ennis maganda. Gusto kong subaybayan ang boksingerong ito dahil hindi po boring kung lumalaban. Hindi siya boring. Abangan natin kung ano ba ang sunod na kabanata dahil napabalita po kasi na Mario Barrios kontra sa ating babansang kamao. Malaki tong si Barrios mga Lods. Hindi po ito basta na boksingero, malaki. At ang katumbas ni Mario Barrios, si Jeron Ennis. Kasi si Crawford, maliit si Crawford yung tutuusin, 5'8". 5'10" si Jeron Ennis. So, kung nyo napapansin, David Avedisian parang ang liit niya tingnan. Tandaan natin si Crawford, hindi naman malapad ang katawan nun. At 5'8" lang din naman ang height ni Crawford. Kaya, kung magkaharap sila ni Jeron Ennis, doon masusubok ang husay at galing ni Crawford. At syempre, maging itong si Jeron Ennis po mga Lods. Kasi hindi pa naman tested talaga. Wala pa itong nakalaban na mga yung bang kasama sa elite dyan sa welterweight division. Abangan natin, magandang laban to. At dapat abangan natin ang mga ito mga Lods. Lalo na itong si Jeron Ennis. Hanggang dito na lamang ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.